Pinarangalan sa The Outstanding Young Men 2025 Awarding Ceremony ang ilang natatanging personalidad sa bansa dahil sa kanilang galing at talento sa kanilang larangan. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa mga awardee, dapat umano nilang gampanang mabuti ang tungkulin para sa kapakanan ng nakararami. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Patuloy na manguna ng may integridad at kumilos ng may malasakit sa napiling larangan. Yan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na binasa ni Executive Secretary Ralph Recto sa isinagawang pagkilala at pagbibigay parangal sa mga honoree ng The Outstanding Young Men para sa taong 2025. Punto ng Pangulo na pinatunayan ng 2025 TOIM awardees ang silbi ng kanilang liderato at kaukulan ng kanilang mga talento na ibinabahagi nila sa lipunan. Makikita anya sa mga binigyang parangal ang henerasyong may layunin at nakatuon sa paglilingkod. Each of you truly proves that leadership demands a deep sense of purpose. And I am glad that you are all here to share that purpose and your talents with your fellow Filipinos. Panawagan ng Pangulo sa mga honoree na patuloy na gampanan ang kanilang nasimulan para sa kapakanan ng nakararami at mas marami pang tagumpay sa hinaharap. Through your work, and more importantly, the impact you have created, I am confident that the Philippines is in good hands. In you, we see an emboldened generation that is guided by purpose and committed to service. Kabilang sa The Outstanding Young Man Awardee sa taong 2025 sina Dr. John Hamir Benzon Aruta para sa larangan ng Environment at Climate Psychology. Attorney Raymond Marvic Bagilat na kinilala sa larangan ng Law, Human Rights and Indigenous People. Rafael Ignacio Junicio para sa Regenerative Tourism and Circular Economy. At Dr. Dio Florence Onda para naman sa Marine Science and Sustainability. Umaasa ang punong ehekutibo na magsisilbing inspirasyon ng mga awardee sa mga kabataan upang itaas ang kanilang sarili sa pinakamataas na pamantayan sa lahat ng kanilang ginagawa. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.